Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing. Dear Lord, we break the bread in memory of the great sacrifice on Calvary. This we do each Thursday, as Christ has said. Bless all disciples now who break the bread. Bless thou the cup, dear Lord, to us this day. May we with hearts prepare this word obey. May our wings and proclaim in His own way, until He comes again we give His faith. Our Savior now reign in and above. Blessed are in your name, such marvelous love. To them we lead us, and there is enthroned. He is our dearest friend for us alone. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat at tayo papatuloy sa gawain sa pagtutunan ng tinapay at pag-inagisa. Kumuna ito ka sa talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 28 to 29 at ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan at pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkaalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makakapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong sitipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa lumabas siya. Kaya nang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasatin ng tao kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom na patol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Magsi tayo pang lahat para sa panalangin. Tayo po yung mukuhod na panalangin. Diyos Ama na nakila sa lahat. Panginoon, puso po ang aming pasalamat sa kakataon na ito na pagkaloob sa mga sa muli ay aming alalahanin, naglalaan at sa kondisyon ay anak sa Kristo Jesus. Narito, Panginoon, hawak ang iyong mga lingkod, ang katas ng ubas na sumisugulo sa kanyang dugo, at ang tinapay ng mga linadura na sumisugulo ng mga sa mga kawan. Nadalangin ng Panginoon na paspasan niyo po ang mga bagay na ito, at sa bawat isa po sa amin natatanggap, ay hinihiling namin ay pagkaroon niyo po
amin ang kapatawaran sa mga pagkakasala at aming pagkukulang, Panginoon. At gayon din ay palakasin ang aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming sinasamo at dalangin sa pangalan po ng anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Tadaw na po tayo para sa pag-awagan. Umuliwasan ang talata sa 2 Corinthians 9, verse 5-7. Inisip ko nga ang kailangan ipamanhin sa mga kapatid na mga unang mangyan sa inyo at ihanda agad ang iyong abuloy na pinangako may una. Upang ito'y may handa na gaya ng abuloy na hindi gaya ng sabilitan. Natapos sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Tuwinin po natin ang page 68, Comfort Lessons. Ang buo natin kaapat na stanza loob. When upon life billows you are tempestuous. Ready? Sing. When upon life billows you are tempestuous, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Ito yung muling ibubutan. Diyos Ama ng mga Panginoon, kabila sa lahat, Panginoon, natin po kami, dada sa aming mga tinig, upang magpasalamat sa lahat po ng biyaya at kapalan na pinagulog niyo po sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, papasalamat po kami sa buhay kalakasan na nagagawin po namin sa mga oras na ito. Papasalamat din po kami sa nagdaan sa linggo na hinganin po kami, pinabayan. Dalangin po namin ang mga salita sa harapan na may magamit upang mapalaganap ang iyong Ebanghelyo, gayon din sa pagpapaunlad ng bayas ng bahay ng Panginoon. Dalangin din namin ang mga uturo sa ilang kapatid po namin na nangailangan sa kanilang pangpinasyal. Inihiling din namin, Panginoon, sa mga sunod na araw na kami po ay ingatan layo sa kapahamakan o mga sakit, na kami po ay yung gabayan at ipagulog po sa amin ang mga pangailangan sa mga pisikal na pangatawan. Naingatan niyo po kami sa mga negosyo at trabaho, Panginoon. Kapasalamat po kami sa lahat ng Panginoon na patuloy niyo po ibinibigay sa bawat isa at hindi namin hinihingi po kami ng aming kapatawaran sa mga pagkakasala. Ito po aming sinasama ng dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus ang nagpapagligtas sa ngayon at pangalan mo. Amen.